Malaki ang gampanin ng mga magulang para mapalaking malusog ang kanilang mga anak. Take note, hindi lamang po ito role ng isang ina. Kaya dapat maunawaan nating lahat, pati na ang mga tatay dyan, ang importansya ng breastfeeding. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Dr. Janessa Valerie Reyes mula sa Region 1 Medical Center. Masantos yung kabuasan na Doc Janessa and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Ay, hello, good morning. And gaano ka-importante ang breastfeeding sa mga sanggol? Very important siya kasi ang dami niyang benefits. Okay. Actually, hindi lang sa baby yung benefits, pati sa mother, marami ding benefits, no? Ano yung mga benefits sa baby? So, syempre, protection to sa mga sakit, like yung diarrhea, pneumonia, even allergies, protected sila. Hindi sila, tama-tama lang yung weight nila, hindi sila, protected din sila for obesity. Pa ba? Lumalaki silang matalino, Alright. yung mga batang breastfed. Sa mommy naman, anong mga benefits nito? Bumabalik kaagad sila sa pre-pregnancy weight nila. Protected din sila for ovarian and breast cancer. Okay, gaano ba dapat kadalas na i-breastfeed Okay, so, ang sanggol sa unang buwan nito? so the first month of life, yung dalas ng breastfeed niyan is depende dun sa needs ng baby. So, Okay. tinatawag nating breastfeeding on demand. So, Okay. ibig sabihin, kung kailan nagugutom si baby, doon pa dededehin si baby. So, Baby. dapat alam ng mommy yung hunger cues, yung mga signs na gutom na si baby, para kung kailan niya gustong mag-breastfeed, ipe-breastfeed niya. No? So, dapat kumbaga synchronize silang dalawa. Alam ni mommy kung kailan gutom si baby at kung kailan nabusog. So, Pero, when it comes to paano malalaman? number of times, Opo. usually mga first month, mga 8 to 12 times a day yan. Alright. So, depende. Pero, ang importante dyan is it's on demand. Kung kailan gutom si baby, padedehin lang hanggat gusto niya. Okay, pero paano malalaman ni mami na si baby gutom? Okay. Iiyak? Yung mga signs na gutom na siya, usually yan, yung mata niya, dumidilat-dilat na, Okay. yung mouth niya, naghahanap ng nipple, gumaganon-ganon, Okay. or nagsusubo na siya. Yung crying, that is already a late sign of hunger. So, wag na natin sana hintayin na sobrang iyak na siya Iyak ng na. iyak. Kasi, ano na yun, frustrated na siya no? So, yung subtle signs pa lang, dapat, pinapa-breastfeed na natin siya. Okay. Kailangan bang painumin ng tubig yung baby na nagbe-breastfeeding? Okay. So, madalas na question din yan, no? Oo. For the first 6 months of life, ang pinopromote natin is exclusive breastfeeding. So, when you say exclusive breastfeeding, wala kang ibang binibigay kundi breast milk lang. So, you don't need to give water kasi yung breast milk, may component na ng water yun. Okay. Tapos, imaginein mo din, maliit lang yung tiyan nila. So, pag binigyan mo pa sila ng water, wala naman yung sustansya, walang calories. So, mabubusog na sila with the water. Sayang naman yun, di ba? So, mas maganda, breast milk lang talaga yung papa, dede sa kanila. So, exclusive breastfeeding. May mga kaso na mga mami na nagpapa-breastfeed, walang lumalabas na milk. Paano po nangyayari yun? So, yung walang insufficient milk supply, Oo. so parang it's either, may dalawang klase kasi yan It's an actual o kaya perceived. No? Okay. Punta muna tayo sa perceived. So, when you say perceived milk insufficiency, akala ni mommy kulang yung breast milk na naproduce niya. Pero in reality, almost all women can produce enough milk for their babies. Okay. Up to 2 years na di ba? Yes, and beyond. So, baka may perception sila na hindi enough yung na-produce nila na breast milk. So, as health workers or as doctors, meron tayong mga ways para malaman kung enough yung supply ni baby. So, when they go to our clinic, syempre, chine-check namin, nagigain ba ng tama si baby? Kasi kung enough yung weight gain niya, it means na meron talaga siyang natitake in. Okay. Number 2, check mo din kung gaano kadalas yung pag-ihi niya or may signs ba siya ng dehydration. Kasi kung enough naman yung
urine output niya for the day, probably okay din yung kanyang milk supply, no? Yung natitake in niya na milk. Okay. Is it true, Doc, na yung mga mami na walang lumalabas na milk sa kanilang breast, kailangan mong uminom ng sabaw para... Totoo ba yun? Actually, makaka-help siya kasi yung milk supply ni mommy, it would also depend on her nutrition. No? Okay. So, since nakadepend yung nutrition ng baby sa kanya, importante din that she takes care of herself. So, importante na she's eating well-balanced diet. Okay lang din yung sabaw, nakaka-help din siya. Pero, hindi lang sabaw, syempre, sabaw, it helps in the hydration, even water, and also other food groups. So, dapat well-balanced yung diet niya. And also, very, very important sa milk production na minamanage yung stress. Alright. Maraming salamat, Doc Janessa. And any message to all the breastfeeding moms out there na nanonood sa atin ngayon? Okay. So, sa mga breastfeeding moms, just continue breastfeeding your babies up to 2 years and beyond. Doon naman sa mga magiging mommy pa lang o first-time moms. So, prepare yourselves kasi syempre, sabi ko nga, medyo challenging siya. And make sure na you have the support that you need. So, ano yung mga support na yan? Yung family nyo. And also, you look for healthcare providers that would also support you. May mga lactation counselors, breastfeeding support groups, may mga doctors who are advocates of breastfeeding. So, you surround yourself with this team, with these people para at least maging smooth yung breastfeeding journey nyo. Alright mga kapuso, nakapanayan po natin si Dr. Janessa Valerie Reyes, ang pediatrician ng Region 1 Medical Center.